Disclaimer: ang kwentong ito ay isang kathang-isip na hango sa mga paniniwala, alamat, at kwentong bayan tungkol sa mga engkanto at aswang. Layunin nitong magbigay ng aliw, kilabot, at aral sa mga tagapakinig. Anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya at pawang nagkataon lamang. Sa paanan ng kabundukan ng San Roque, may isang maliit na baryo na tila kinalimutan ng modernong panahon. Dito nakatira si Aling Lorna, isang biyuda na nagtatanim ng gulay para sa kabuhayan, kasama ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Junjun. Tahimik ang kanilang pamumuhay, malayo sa gulo ng bayan, ngunit may kakaibang pakiramdam ang mga taga rito, tila may matang laging nakamasid mula sa kakahuyan. Si Junjun ay isang masayahin at mapaglarong bata, ngunit madalas siyang sakitin. Araw-araw, paglabas niya ng bahay, may kasunod siyang puting aso, isang matikas, mabalahibong alaga na walang gustong umangkin. Hindi yan sa atin, wika ni Aling Lorna minsan. Pero parang bantay mo na talaga yan, anak. Umiti lamang si Junjun. Si Bantay po yan, masabi niya, kaibigan ko raw siya. Akala ni Aling Lorna ay laro lamang ng imahinasyon ng anak. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang kahit anong oras lumabas si Junjun, umaga man o gabi, naroon si Bantay, laging sumusunod, laging nakatingin sa paligid na tila may binabantayan. Isang gabi, habang nagluluto si Aling Lorna, narinig niya ang mahinang kaluskos sa labas. Nang sumilip siya, nakita niya si Bantay na nakatingin sa madilim na bahagi ng gubat, nakataas ang mga tainga, at dahan-dahang nagnangalit. Bantay, mahinang sambit niya. Ngunit bigla itong tumakbo sa kadiliman, at ilang sandali pa'y narinig ang mahahabang alulong, nakapangingilabot, tila nagbababala ng panganib. Kinabukasan, pinag-usapan ng mga kapitbahay ang kakaibang nangyari. May nakita raw silang mga bakas ng paa ng tao sa tabing ilog, ngunit ang dulo ng mga daliri ay parang kuko ng hayop. Aswang yan, sabi ni Mang Densyo, ang matandang tanod. Matagal nang tahimik dito, baka bumalik na naman ang mga nilalang. Hindi pinansin ni Aling Lorna ang sabi-sabi, ngunit ramdam niyang may kakaibang presensya sa paligid. Tuwing gabi, palihim niyang nakikita si Bantay na nakatayo sa labas ng bahay, nakatanaw sa dilim. Minsan, sa ilalim ng buwan, tila nagliliwanag ang balahibo nito, at sa sandaling iyon, may mararamdaman siyang kakaibang kapanatagan. Isang gabi ng malakas na ulan, nagising si Aling Lorna sa sigaw ni Junjun. Agad siyang tumakbo sa silid ng anak, at doon niya nakita ang bata, nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, parang tinatawag ng isang boses. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang sumulpot si Bantay, umalulong ng ubod lakas, at tumalon sa harapan ng bintana na tila may hinaharang. Nang kinabukasan ay tumila ang ulan, nakita nila sa labas ang malalaking bakas ng paa, basang-basa, at may marka ng kuko. Sa gitna ng bakuran, nakahandusay si Bantay, humihingal ngunit buhay, at sa mga mata nito, may bakas ng apoy at liwanag na hindi pangkaraniwan. Mula noon, alam ni Aling Lorna, hindi basta aso si Bantay. Isa siyang gabay na nilalang. Makalipas ang ilang araw matapos ang kakaibang gabing iyon, muling bumalik ang tahimik na araw sa baryo ng San Roque. Ngunit sa kaloob-looban ni Aling Lorna, hindi na siya panatag. Tuwing sumasapit ang dilim, tila may malamig na hangin dumadaan sa paligid ng bahay nila. Minsan, habang nagsasara siya ng bintana, naririnig niyang may humahaplos sa bubong, parang mga kuko na kumakaluskos sa yero. Isang gabi, muling bumuhos ang ulan. Ang kulog ay tila nagmumula mismo sa ibabaw ng kanilang bahay, at ang hangin ay humahampas sa mga dingding na yari sa kawayan. Si Junjun, bagamat sanay na sa ulan, ay hindi mapakali. Ma, sabi niya, naririnig ko po ulit si Bantay sa labas. Pero parang may kausap siya, agad tumindig ang balahibo ni Aling Lorna. Kinuha niya ang lamparang langis at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa paglabas niya, nakita niyang si Bantay ay nakatayo sa gitna ng ulan, basang-basa, ngunit nakatingala sa hangin na tila may kinakausap. Pagkatapos ay bigla itong umalulong ng ubod lakas, isang alulong na may halong lungkot at galit. Maya-maya, narinig ni Aling Lorna ang kaluskos sa likod ng bahay. Nang silipin niya, may aninong gumagapang sa ilalim ng mga halaman, maitim, mahaba, at tila may mga pakpak na nakatiklop. Diyos ko, napasigaw siya, aswang. Agad siyang bumalik sa loob at niyakap si Junjun. Sa labas, narinig nila ang mga kalmot at hampas sa dingding. Ang mga aso ng buong baryo ay nagsyalulong, ngunit si Bantay lamang ang nasa harapan ng kanilang bahay, nakaharang, handang makipaglaban.
Sa liwanag ng kidlat, nakita ni Aling Lorna ang nakapangingilabot na anyo ng nilalang, maputla ang balat, mahaba ang kuko, at may pulang matang nagliliyab sa dilim. Tumalon ito mula sa bubong, ngunit sinalubong agad ni Bantay ng matinding alulong. Parang may umalingaw-ngaw na liwanag mula sa katawan ng aso, at nagliyab ang hangin sa paligid. Tumalon si Bantay, kinagat ang braso ng nilalang, at naglaban sila sa gitna ng ulan. Ang bawat kalabog ay parang kulob, ang bawat hiyaw ay parang sigaw ng impyerno. Sa takot at pag-aalala, niyakap ni Aling Lorna si Junjun. "Huwag kang matakot, anak. Nandito si Bantay," bulong niya habang nanginginig. Sa labas, ilang saglit pa, ay biglang tumahimik ang lahat. Tanging patak ng ulan at mahinang hingal ni Bantay ang maririnig. Nang lumabas si Aling Lorna, nakita niyang nakahandusay ang katawan ng nilalang sa lupa, natutunaw na parang abo, habang si Bantay ay sugatan ngunit matatag pa rin. Lumapit si Junjun at hinaplos ang ulo nito. "Salamat, Bantay, alam kong hindi mo kami pababayaan," mahina niyang sabi. Ngunit sa sulok ng kanilang bahay, may naiwanang bakas ng dugo, kakaiba ang kulay itim na parang usok. Alam nilang babalik pa ang nilalang na iyon o ang kanyang mga kasamahan. At sa gabing iyon, malinaw na sa mag-ina, hindi ordinaryong aso si Bantay, siya ay isang engkanto, at nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Kinabukasan, mabigat ang pakiramdam ni Aling Lorna habang inaalagaan si Bantay. May mga sugat ito sa liig at katawan, ngunit ang dugo na dumadaloy ay tila hindi karaniwang dugo ng hayop, parang may bahid ng liwanag na asul. "Diyos ko, ano ka ba talaga, Bantay?" mahina niyang bulong habang pinupunasan ang sugat ng tela. Ngunit nang bigla siyang hawakan ni Junjun sa balikat, sinabi ng bata, "Ma, kailangan daw po natin pumunta kay Mang Efren, yung matandang albularyo sa kabilang baryo." Sabi ni Bantay, siya lang daw ang makakatulong. Napatigil si Aling Lorna. "Anak, paano mo nalaman yan? Hindi ka naman nagsasalita kay Bantay, hindi ka naman nakakarinig ng aso." Ngumiti si Junjun, "Naririnig ko po siya sa isip ko, maminsan po, nagsasalita siya sa akin kapag tulog ka." Dahil sa takot at pagkalito, dinala ni Aling Lorna ang anak at si Bantay kay Mang Efren, isang kilalang albularyo na matagal nang pinagkakatiwalaan ng mga taga-baryo. Pagdating nila sa kubo nito, agad napatingin si Mang Efren sa aso. Kumunot ang noo niya at nagsindi ng insenso. "Matagal ko nang naramdaman to, anya. May kakaibang liwanag na bumalot sa inyong bahay nitong mga nakaraang gabi." Habang pinagmamasdan ang bata, ipinikit ni Mang Efren ang kanyang mga mata at hinawakan ang kamay ni Junjun. Ang batang ito, sabi niya nang marahang bumuka ang labi, ay may dalang ilaw ng kalinisan. Bihira lang ang ganitong kaluluwa. Kapag may ganitong bata, nagigising ang mga nilalang, mabuti man o masama. Tumahimik ang paligid. Ang mga aswang, pagpapatuloy ni Mang Efren, ay naakit sa ganitong uri ng liwanag. Gusto nilang lamunin ito sapagkat kapag nakuha nila ang kalinisan ng bata, nagiging immortal sila sa loob ng 3 buwan. 3 buwan, gulat ni Aling Lorna. Ibig sabihin, babalik pa sila. Hindi lang sila babalik, sabi ng albularyo, habang tinitigan si Bantay, ngayon ay alam na nila na may engkanto na humahadlang sa kanila. Lalo silang magagalit. Lumapit si Mang Efren kay Bantay. Ibinuhos niya sa ulo nito ang langis na tila kumikislap, saka nagsalita ng mga salitang Latin at sinaunang wikang hindi maunawaan ni Aling Lorna. Mula sa katawan ng aso ay lumabas ang manipis na usok, at saglit itong nag-anyo ng isang nilalang na may maputing balat, mahabang buhok, at mga matang tulad ng buwan. "Ako si Bantay, tagapagbantay ng ilaw," wika ng nilalang na iyon sa mababang tinig. "Ipinadala ako ng mga diwata upang ingatan ang batang ito. Ngunit humihina na ako. Ang dilim na kanilang dala ay lumalakas tuwing gabi. Kung gayon, sabi ni Mang Efren, kailangan nating gumawa ng proteksyon." Kumuha siya ng asin, dahon ng saging at langis, saka gumawa ng bilog sa paligid ni Junjun. "Simula ngayon, anya, walang dapat lumabas sa bilog na ito kapag lumubog ang araw. At ikaw, Bantay, bantayan mo siya hanggang sa huling hininga mo." Pag-uwi nila, ramdam ni Aling Lorna na totoo ang lahat. Ang hangin sa paligid ay mabigat, at mula sa gubat ay tila may mga matang nagmamasid. Sa kalangitan, kumikidlat ng walang ulan, senyales ng paparating na panganib. Lumipas ang ilang araw matapos silang bumisita kay Mang Efren. Akala ni Aling Lorna ay pansamantala lang ang katahimikan, ngunit sa bawat gabi, naririnig pa rin nila ang mga aninong naglalakad sa paligid ng kanilang bahay.
Tuwing lumalapit ang dilim, sinisindihan niya ang mga kandila at pinupunasan ng asin ang bawat bintana, gaya ng itinuro ng albularyo. Si Junjun naman ay palaging nasa loob ng bilog na proteksyon, habang si Bantay ay nakabantay sa labas, hindi natutulog, hindi kumakain, at tila laging handa sa laban. Isang hapon, matapos ang mahaba at mainit na araw, nagyaya si Junjun na maglaro kasama ang mga kaibigan niya malapit sa gilid ng gubat. Pinayagan siya ni Aling Lorna sa kondisyon na huwag lalayo at laging kasama si Bantay. Habang tumatakbo sila, naramdaman ng mga bata ang biglang paglalamig ng paligid. Nawalan ng huni ang mga ibon at kahit ang mga dahon ay tila hindi na gumagalaw sa hangin. Bakit parang tahimik? Tanong ng isang bata. Ngunit bago pa sila makasagot, may malakas na kaluskos mula sa kakahuyan. Isa-isang napatigil ang mga bata. Sa pagitan ng mga puno, lumitaw ang isang babaeng maputla, may mahahabang kuko at pulang mga mata. Ang buhok nito ay parang usok na humahampas sa hangin. Mga bata, bulong nito sa tinig na malamig. Sino sa inyo si Junjun? Nang marinig iyon, agad sumugod si Bantay, naggangalit ang ngipin at tila may liwanag na sumisiklab mula sa kanyang katawan. Ang mga bata ay nagsigawan at nagtakbuhan pabalik sa baryo, ngunit naiwan si Junjun, nakapako sa kinatatayuan dahil sa takot. Ang nilalang ay ngumisi, bumuka ang bibig na may mahahabang pangil. Hindi ka maililigtas ng aso mong engkanto, bata, ngunit bago pa siya makalapit, tumalon si Bantay, sinunggaban ang braso ng nilalang, at sa pagbangga nila, yumanig ang lupa. Ang alulong ni Bantay ay parang kidlat na nagpagalaw sa mga puno, at sa sandaling iyon, tila sumiklab ang liwanag sa paligid. Ang halimaw ay sumigaw, napaatras, at naglaho sa usok. Nang makatakbo si Junjun papunta kay Bantay, nakita niyang sugatan ito, may mga marka ng paso at kalmot. Umiyak siya at niyakap ang aso. Bantay, tama na po. Uwi na tayo. Hindi ko na po gustong lumabas. Ngunit sa isip niya, narinig niya ang tinig ni Bantay, hindi pa tapos ang laban, Junjun. Ang nakita mo ay isa lamang sa kanila. May mas malakas pa ang kanilang pinuno. Pag-uwi nila, sinalubong sila ni Aling Lorna na halos mawalan ng malay sa kaba. Ipinakita ni Junjun ang mga sugat ni Bantay, at habang pinupunasan niya ito, may kakaibang nangyari, ang sugat ng aso ay unti-unting naghilom, tila hinaplos ng liwanag. Diyos ko, wika ni Aling Lorna, ikaw talaga ang tagapangalaga namin. Ngunit sa labas ng bahay, sa may gubat, may mga matang pulang nagmamasid, marami sila, nag-aabang sa tamang oras para muling umatake. At ngayong alam nilang mahina si Bantay, lalong tumitindi ang kanilang galit. Kinabukasan, makulimlim ang langit at tila mabigat ang hangin. Hindi maalis sa isip ni Aling Lorna ang mga pangyayari sa gubat. Si Junjun ay tahimik lang sa tabi ni Bantay, pinupunasan ang balahibo nito habang nakahiga sa banig. Minsan-minsan ay nakatitig si Bantay sa labas, parang may hinihintay. Ma, wika ni Junjun, sabi ni Bantay, kailangan daw po natin malaman kung sino siya bago pa mahuli ang lahat. Napatingin si Aling Lorna. Anak, paano mo naman malalaman yon? May ilog daw po sa dulo ng gubat. Doon daw siya nagsimula. Sabi niya, doon nakatago ang kanyang lihim. Ayaw sanang payagan ni Aling Lorna, pero sa kalooban niya, may kutob siyang kailangan talaga nilang malaman ang katotohanan. Kaya nang sumapit ang hapon, nagtungo silang tatlo sa ilog. Tahimik ang paligid at ang mga punong dati ay masigla, ngayoy parang nakayuko. Pagdating nila sa gilid ng ilog, tumigil si Bantay. Umupo ito, tumingala, at biglang nagliwanag ang paligid. Mula sa ibabaw ng tubig ay lumitaw ang anyo ng isang lalaking engkanto, maputi ang balat, may buhok na kumikislap sa araw, at ang mga mata ay tulad ng bituin sa gabi. Si Bantay ay unti-unting nagbago ng anyo hanggang sa tuluyang maglahong parang hamog. Sa lugar ng aso, tumayo ang lalaking iyon at mumiti kay Junjun. Ako si Bantay, tagapangalaga ng sinaunang gubat na ito, wika ng engkanto. Matagal nang nawala ang aming lahi nang sinunog ng mga tao ang gubat para magtanim ng tubo. Ako lamang ang natira. Bago tuluyang mawasak ang aming mundo, nangako ako sa mga diwata na babantayan ko ang sinumang bata na may dalang ilaw ng kabutihan, at ikaw yon, Junjun. Namangha si Aling Lorna. Kung ganoon, tanong niya, bakit may mga aswang na gustong kunin ang anak ko? Dahil, sagot ni Bantay, ang liwanag na nasa kanya ay simbuyo ng diwata, isang biyayang magpapahina sa mga nilalang ng dilim. Kapag nakuha nila ito, mawawala ang balanse sa pagitan ng mabuti at masama. Ngunit habang ako'y nandito, hindi nila magagawa yon.
Ngunit lumungkot ang mukha ni Bantay. Ngunit humihina na ako, Aling Lorna. Sa bawat laban, nawawala ang aking kapangyarihan. Kung hindi natin mahahanap ang punong pinagmulan ng aking lakas sa loob ng 3 gabi, hindi ko na magagawang protektahan si Junjun. Napatitig si Junjun sa kanya. Bantay, ayokong mawala ka. Lumapit ang engkanto at hinaplos ang ulo ng bata. Hindi ako mawawala, Junjun. Ang pagkakaibigan natin ay higit pa sa pagitan ng tao at engkanto. Isa itong sumpa ng liwanag. Habang nagsasalita si Bantay, biglang lumamig ang hangin at nagdilim ang kalangitan. Sa dulo ng ilog, may sumulpot na usok na hugis anino. Narito na sila, bulong ni Bantay. Nalaman na nila kung saan ako hihina. Itinaas niya ang kamay at sa paligid ng pamilya ay umilaw ang bilog na liwanag. Simula ngayon, kailangang maghanda kayo. Hindi na ito laban ng tao at halimaw, ito ay digmaan ng liwanag laban sa kadiliman. Pagsapit ng gabi, hindi mapakali si Aling Lorna. Ang paligid ng baryo ay nilamon ng katahimikan, walang ingay ng kuliglig, walang huni ng mga ibon, at kahit ang hangin ay tila natigil sa pag-ihip. Sa gitna ng bahay, mahigpit niyang niyayakap si Junjun habang si Bantay, ngayoy nasa anyong engkanto, ay nakatayo sa harap ng pintuan, hawak ang isang makintab na baston na tila yari sa liwanag. Darating sila ngayong gabi, wika ni Bantay, malamig ang tinig. Ito na ang gabi ng paghuhukom. Mula sa labas, narinig nila ang marahas na pagaspas ng mga pakpak. Sunod ay ang mga ungol at halakhak na nakakakilabot, mga aswang na dumarami sa bawat saglit. Ang hangin ay nagkaroon ng amoy na parang nabubulok na laman. Isa-isang bumagsak ang mga ilawan sa kalsada, at tanging liwanag ni Bantay ang naiwan sa dilim. Ma, natatakot po ako, bulong ni Junjun. Huwag kang matakot, anak, sagot ni Aling Lorna habang nanginginig, may liwanag tayong kasama. Biglang yumanig ang bubong. May kumalabog sa dingding at ang bintana ay pumutok sa lakas ng hampas. Mula roon ay sumulpot ang 3 aswang, ang kanilang balat ay kulay abo at ang mga matay nagliliyab na pula. Ibigay niyo ang bata, sigaw ng isa, yan ang gusto ng aming pinuno. Ngunit bago pa makalapit ang mga ito, itinuro ni Bantay ang kanyang baston, at sumiklab ang liwanag na nagmistulang araw. Ang mga aswang ay nagsisigaw, na paatras habang nasusunog ang kanilang balat. Umalis kayo, sigaw ni Bantay habang may awa pa ako. Ngunit mula sa dilim, may isang boses na mas malalim at mas mabigat kaysa sa iba. Hindi mo kami mapipigilan, Bantay. Ang liwanag mong dala ay nanghihina na. Mula sa anino, lumabas ang pinuno ng mga aswang, isang dambuhalang nilalang na may maitim na balat, pakpak na parang paniki, at mga matang kulay apoy. Sa bawat yapak nito, nanginginig ang lupa. Hindi mo siya makukuha, sigaw ni Bantay. Sa isang iglap, tumalon siya sa hangin at sinalubong ang halimaw. Nagtagpo ang dilim at liwanag sa gitna ng ulap, sumabog ang enerhiya na nagpaguhit ng kidlat sa langit. Ang laban ay marahas, bawat hampasan ay parang lindol, bawat sigaw ay umaalingaw-ngaw sa buong baryo. Sa loob ng bahay, niyakap ni Aling Lorna si Junjun. Magdasal ka, anak, bulong niya. Ngunit habang nakapikit si Junjun, narinig niya sa isip ang tinig ni Bantay, Junjun, kailangan kong gamitin ang iyong ilaw. Pahintulutan mo ako. Gawin mo, Bantay, sagot ng bata sa isipan niya. Tulungan mo po kami. Muli silang nilamon ng liwanag. Ang katawan ni Junjun ay umilaw, at sa sandaling iyon, ang lakas ni Bantay ay bumalik. Sa isang malakas na hampas ng baston, tinamaan ng liwanag ang pinuno ng mga aswang. Sumigaw ito ng ubod lakas, at ang langit ay tila umiyak ng apoy. Ngunit bago tuluyang maglaho ang halimaw, naihagis nito ang isang itim na anino na tumama kay Bantay. Napaatras siya, duguan at mahina. Lumuhod siya sa harap ni Junjun. Nailigtas kita pero ang halaga ay buhay ko. Habang bumabagsak si Bantay sa lupa, naglaho ang liwanag sa paligid. Ang gabi ay muling nilamon ng kadiliman. Napatakbo si Junjun at Aling Lorna papalapit sa kanya, nanginginig sa takot at pag-aalala. Bantay! Huwag mong iwan kami, sigaw ni Junjun habang yakap-yakap ang malamig na katawan ng kanyang gabay. Ang dating makintab na anyo ng engkanto ay unti-unting naglalaho, parang usok na tinatangay ng hangin. Mahina ang tinig ni Bantay. Junjun, tandaan mo, ang ilaw ay hindi kailanman namamatay. Lumilipat lang ito sa puso ng may dalisay na hangarin. Nasa iyo na ngayon ang liwanag na yon. Lumuhod si Aling Lorna, luhaan. Bantay, salamat sa lahat.
Kung hindi dahil sa iyo, matagal na kaming patay ng anak ko. Ngumiti si Bantay kahit halatang nahihirapan. Ang tungkulin ko ay protektahan ang inosente. Pero tandaan nyo, may mga nilalang pa ring magbabalik. Kapag dumating ang oras na yon, huwag kang matakot, Junjun. Pakinggan mo ang hangin. Nandun ako. Pagkasabi noon, tuluyang naglaho si Bantay sa anyong alikabok ng liwanag. Sa labas ng bahay, unti-unting bumalik ang liwanag ng buwan, at naramdaman ng mag-ina na tapos na ang laban. Ngunit kapalit ng kapayapaan ay ang pagdurusa ng pagkawala. Lumipas ang mga araw at muli na namang naging tahimik ang baryo. Wala nang mga aswang na gumagala at ang mga kapitbahay ay muling lumabas ng bahay tuwing gabi. Ngunit sa puso ni Junjun may kakulangan, isang lungkot na hindi niya maipaliwanag. Tuwing titingala siya sa langit, naiisip niya ang kanyang alagang aso, ang engkantong nagligtas sa kanila. Madalas niyang marinig ang mahina ngunit pamilyar na tahol sa malayo, na tila paalala na hindi tuluyang nawala si Bantay. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanilang bahay, may malamig na simoy ng hangin na dumaan. Sa ihip nito, may tinig na pabulong, Junjun, maging matapang ka. Ang liwanag ay nasa iyo na. Napangiti ang bata at sabay tumingin sa buwan. Salamat, Bantay, mahinahon niyang sabi. Mula noon, nagsimulang magbago si Junjun. Kahit bata pa, naging responsable siya at laging tumutulong sa mga tao sa baryo. Tuwing may nawawalang alagang hayop o may batang umiiyak sa dilim, naroroon siya, parang alam niya agad kung saan hahanapin, kung paano ililigtas. Sabi ng matatanda, may kakaibang liwanag sa mga mata ni Junjun tuwing gabi, liwanag na hindi galing sa lampara o buwan, kundi mula sa loob ng kanyang kaluluwa. May mga kwento pangaraw na tuwing may panganib sa baryo, maririnig ang tahol ng isang aso, at kasunod niyon ay ang paglitaw ni Junjun, ligtas at handang tumulong. Ang lahat ng iyon ay paalala na kahit ang mga gabay na nawala, nananatili pa rin sa ating paligid, nakabantay, nakamasid, at handang tumulong sa oras ng kadiliman. Ngunit isang kakaibang pangyayari ang magpapaikot muli ng kanyang kapalaran sapagkat isang nilalang mula sa nakaraan ni Bantay ang muling magbabalik. Makalipas ang ilang taon, si Junjun ay naging binatilyo na. Tahimik pa rin ang baryo, ngunit minsan-minsan ay may mga balitang kumakalat, mga hayop na biglang nawawala, o mga kakaibang nilalang na nakikitang gumagala sa gilid ng kagubatan. Alam ni Junjun na hindi pa tapos ang laban, ngunit pinipili niyang manahimik. Isang gabi ng malakas na ulan, may kumalabog sa kanilang pintuan. Pagbukas niya, isang sugatang matandang lalaki ang bumagsak sa harap niya. Tulungan mo ako, mahina nitong sabi, hinahabol nila ako, tinulungan niya itong pumasok. At habang nililinis ang sugat, napansin niyang may kakaibang marka sa braso ng matanda, isang hugis paa ng aso na kumikislap sa ilalim ng balat. Nabigla si Junjun. Sino po kayo? Tanong niya. Ngumiti ang matanda. Ako si Bantog, ang huling tagapagbantay ng mga engkantong hayop. Anak, matagal na kitang hinahanap. Tumigil ang hangin. Mula sa labas, may umalingaw-ngaw na nakakikilabot na huni, ang mga aswang ay muling nagbabalik. Hindi pa sila tapos, sabi ni Bantog, ngayon ay ang kanilang pinuno mismo ang babalik upang kunin ang liwanag na nasa iyo. Sa sandaling iyon, sumiklab ang kuryente at namatay ang mga ilaw. Sa dilim, nakita ni Junjun ang pulang mga mata sa labas ng bintana, dumarami, palapit ng palapit. Paano ko sila mapipigilan? Tanong ni Junjun, nanginginig. Ngumiti si Bantog. Hindi mo kailangan ng sandata. Ang ilaw ay nasa loob mo. Ipagkaloob mo lang ang tapang, at magigising ang dugo ni Bantay sa iyong katawan. Sa mga salitang iyon, biglang nagliwanag ang paligid. Ang katawan ni Junjun ay kumikislap ng puting enerhiya, at mula sa anino ng kanyang mga paa, ay unti-unting lumitaw ang imahe ni Bantay, ngayoy mas maliwanag at mas makapangyarihan. Bantay, bulong ni Junjun, halos maiyak sa tuwa. Hindi pa ako tuluyang nawala, sagot ng engkanto. Nasa puso mo lang ako. At ngayon, magkasama tayong haharap sa dilim. Sa labas, sumugod ang mga aswang. Muling nagliyab ang langit sa pagitan ng liwanag at dilim. Si Bantay, si Junjun, at si Bantog ay lumaban ng magkasama. Ang bawat hampas ng liwanag ay nagiging apoy na sumusunog sa mga halimaw. Isa-isang bumagsak ang mga nilalang hanggang sa ang pinuno ng mga aswang, ang dating halimaw na muntik pumatay kay Bantay, ay muling humarap sa kanila. Hindi niyo ako mapipigilan, sigaw ng nilalang. Ngunit ngayon, hindi na si Bantay lamang ang kalaban niya. Tumindig si Junjun, kumislap ang kanyang mga mata,
at sa isang sigaw ay pinagsama ang kanilang lakas, ang ilaw ni Bantay at ang lakas ng kanyang puso. Sumabog ang liwanag na tumabon sa buong baryo. Nang matapos ang lahat, tahimik na muli ang gabi. Wala nang halimaw at ang hangin ay may dalang bagong pag-asa. Si Junjun ay nakaluhod, humihina ng malalim. Tapos na ba ito? Tanong niya. Sumagot si Bantay, ngayon ay nakatayo sa tabi niya bilang liwanag. Sa ngayon. Ngunit tandaan mo, Junjun, ang kabutihan ay laging may kalaban. Kaya't habang ikaw ay nabubuhay, ako'y mananatiling gabay mo. Ngumiti si Junjun, tumingin sa langit, at nakita niya ang hugis ng isang aso sa mga ulap, nakangiti, nakamasid. At sa katahimikan ng gabi, narinig niyang muli ang pamilyar na tahol, malambing, mapayapa, at puno ng pag-ibig.